So, yung topic natin ngayon ay creating list sa HTML. So, ang gagamitin natin ay yung codes para makagawa tayo ng ordered list, unordered list, and definition list. So, umpisahan natin sa ordered list. So, bago tayo mag-umpisa, nakalagay na tayo ng preliminary structure dito sa ating notepad at nasa right side naman ng monitor natin yung browser version ng ating notepad para every time na meron tayong additional sa notepad natin, makikita natin yung result immediately sa ating browser. Kung gusto niyo pong makita kung paano natin ginawa yung structure ng HTML na to, meron tayong ginawang video, ilalagay ko na lang yung link sa description. Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? So, umpisahan natin yung paggawa ng ordered list. So, lalagay natin yung definition dito sa notepad para makita natin. So, pag sinabi natin ordered list, yung listahan na gagawin natin ay chronologically arranged. Either by number, alphabet, or pwede rin yung Roman number. So, paano natin uumpisahan yung ordered list? So, ang ordered list ay merong open tag at close tag. Okay? So, ayusin natin ng konti. And in between this tag ay meron din tayong nilalagay na empty tag, which is LI, which stands for list. So, halimbawa maglalagay tayo dito ng item. So, every time na magdadagdag tayo sa listahan, ilalagay natin yung empty tag na LI. Okay? So, tingnan natin kung anong itsura nito sa ating browser. So, save lang natin. Save as. And then, creating list.html. Yan. And then, try natin i-refresh ito. So, ito yung magiging itsura niyan. So, by default, naka-numerical siya. Ngayon, paano kung ang gusto natin ay alphabet ang gagamitin natin? So, gawa tayo ng bagong ordered list. So, again, open tag and end tag. And in between them, maglalagay tayo ng LI. So, maglalagay tayo ng content. So, para ang lumabas sa browser natin ay alphabet, ilalagay natin sa open tag ay type, equal sign, open quotation, and then yung letter. So, kung ano yung nilagay natin dito, yun ang lalabas na arrangement ng ordered list. Kung capital letter yung nilagay natin, capital letter yung lalabas. So, save natin, refresh natin yung browser. So, magiging capital letter siya. Kung papalitan naman natin ng small letter, halimbawa, at isa-save natin, makikita natin na ito rin ay magiging small letter. Ngayon, pwede rin siya maging Roman number, yun ang sinabi natin kanina. So, ilalagay natin capital I, and then save natin, and then refresh. So, makikita natin naging Roman number siya. Ganun din, kung gagamitin natin yung small letter for Roman number, save natin, and then refresh. So, makikita natin yung itsura niya dito sa ating browser. Kung i-zoom in natin, ayan yung itsura niya. And then, halimbawa, kung yung gusto naman natin gawin is, gagawa tayo ng panibagong listahan dito, pero gusto natin continuation ng number. So, ang gagawin lang natin, so, gawa tayo ulit ng ordered list. And then, syempre, merong empty tag.
So, gagawin na lang natin continuation ito. So, maglalagay pa rin tayo ng content for continuation. Halimbawa, and then gusto natin mag-start siya sa 4. So, ganito lang yung gagawin natin. So, naglagay lang tayo ng start, and then, pag sinave natin yan, tingnan natin yung itsura niya dito sa ating browser. So, makita natin, nag-continue lang siya. Okay? Okay, so to continue, yung next natin naman na gagawin ay unordered list. So, for unordered list, yan, yung mga pwede natin gamitin dyan ay disk, circle, or square. So, katulad doon sa ordered list, yung default niya ay number. Sa unordered list, ang default niya ay disk. Okay? So, paano ginagawa ang unordered list? Kung yung OL ay for ordered list, ang unordered list naman ay UL. And then, ayan, may end tag din and open tag ang UL for ang unordered list. And then, meron din siyang empty tag na LI. So, katulad din sa ordered list, kung ilan yung content ng listahan mo na gagawin, yun din ang number of times na ilalagay natin yung LI. So, for example, maglalagay tayo dito. Okay? So, ang kalalabasan niyan ay in bullet form. So, save muna natin. And then, check natin yung content sa browser natin. So, mapapansin natin, wala tayong in-specify na type of bullet. Pero, ang ginamit niya ay yung disk kasi yun yung kanyang default. So, yun yung kaibahan ng ordered list and unordered list. From the name itself, ordered list is a list arranged chronologically either by number, alphabet, or Roman number. While unordered list is in bullet form. Okay, listahan siya in bullet form. Now, if we want to use circle or square, gawa tayo ng isa pang part dito. So, UL ulit. Gawa tayo ng empty tag. Yan. So, sa browser, kapag sinave natin to at tinignan natin sa browser, makikita natin na disk pa rin yung gamit niya. So, halimbawa, papalitan natin ng circle or square. So, dito sa UL, for unordered list, lalagyan natin or sisingitan natin ng type, equal sign, tapos kung ano yung gusto natin gamitin. Save natin, and then let's check the browser. So, nakita natin na nagpalit siya. Okay? So, kung gusto naman natin gamitin yung square, ayan siya. Okay? So, yan yung unordered list. Simple lang yung kaibahan nila and very obvious din.
So, yung ordered list ay arranged chronologically by number, by alphabet, or by Roman number. So, yung alphabet ay whether in capital or small letter. Ganun din kung Roman number, kung capital letter I or small letters. Basta arranged chronologically. Ang unordered list naman ay listed in bullets. So, yung last naman natin gagawin is definition list. So, ito ay ginagamit kapag maglalagay tayo ng terminology tapos ilalagay natin yung definition ng term na yon. Kung baga sa libro, ito yung glossary ng webpage. So, pwede natin gawin yon. So, para sa notepad, so, gawin natin yung tag niya na gagamitin is DL. So, open and close tag din yun. Ayan. And syempre, in between, meron din siyang empty tag, pero this time, ang gagamitin natin ay DT for the terminology that we are going to define. And then, yung isa naman ay DD for the definition. So, halimbawa, maglalagay tayo dito ng word. So, internet, yung word na i-define natin. Tapos, maglalagay tayo dito ng definition. Ito yung terminology na i-define natin. Yan. So, ito yung definition natin. So, save natin yung ating notepad. So, meron tayong DL for open and close tag. Tapos, meron tayong empty tag in between. So, save natin yan. And then, let's see sa browser. So, ito yung itsura ng definition list sa browser. So, meron tayong terminology and yung definition niya. Ngayon, kung meron pa tayong isang word na gustong i-define, so, pwede natin siyang lagyan. Ulitin lang natin yung empty tag. So, meron tayong DT. So, halimbawa, web page naman yung ating i-define. So, maglagay tayo dito ng DD. Okay? And then, save natin. Tingnan natin sa browser. So, ito yung magiging itsura niya. Okay? So, ang itsura ng ating browser ngayon ay meron ng definition list. So, nilitan lang natin yung view ng ating browser para makita natin ito. So, litan din natin yung ating notepad. So, para makita natin yung DL or yung definition list. So, yan yung tatlong tags for creating list. So, meron tayong ordered list, unordered list, and meron tayong definition list. So, sana may natutunan kayo sa ating lesson for today and sana magamit ninyo kapag gumagawa na kayo sa HTML at nag-design for your webpage. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kita-kita tayo sa susunod nating klase. Thank you very much and remember, be kind to one another.